optimistic daw Yes. ang Department of Agriculture. Kailan ba hindi optimistic to? We have to be optimistic always. Mag-record palay harvest daw this year. Salamat na lamang kay President Ferdinand Marcos Jr. Ayan. Galing, ano? Chip-chip. Kasi daw, si BBM ay ibinalik yung 10 billion sa National Rice Program na tinanggal ng Kongreso. 10 billion lang pala, pare. Ayos na ang problema eh. Bakit ngayon lang natin naisip yan? Ha? Kung yun lang ang dahilan ng Department of Agriculture, yung 10 billion na yun, para magkaroon tayo ng record palay production o bigas, rice production. Ba't ngayon lang natin ginawa yan? 10 billion lang pala. Ang target po nila ay 20 million metric tons ng palay for this year. Ang target po this year dapat ay mahigit 20 million. Hindi na-achieve yun kasi ang ating nangyari lang ay 19.3 million metric tons. Yan po ang ating output this year, rice output. 19.3 million metric tons. Ngayon, magkakaroon tayo ng record high production kasi magiging 20.4 million metric tons. Salamat na lamang doon sa 10 billion na binalik na budget. Ngayon po, analyze natin yan. Yung 19 million metric tons na harvest, kinakailangan po natin mag-import ng 4 million metric tons, di ba, parang Jonat? Mahigit 4 million, 9.3 million, mahigit 4 million. So, iaangat to ng Department of Agriculture to 20.4 million. Ibig sabihin po, kulang-kulang na 900,000 metric tons. Kulang-kulang sa 1 million ang iaangat. So, will that solve our problem? Okay. Kailangan po dyan, okay, talagang super lakas ng production. Hindi pwede yung magmamalaki ka na agad ng record high production. 20 million pa rin yun. Halos 1 million lang wala pa nga 1 million ang tinaas. Pero ang iyong pinagyayabang, pinangangalandakan, record high na yan. Hindi po sapat. Iyon ang sinasabi namin. Okay? Sabi po ni Secretary Kiko Chu Laurel Jr., magiging 20 million daw metric tons. Salamat na lamang doon sa additional funding na binigay ni BBM. Okay. Hindi ko alam kung alam nitong si Kiko anong problema natin o kung... Yeah, I think ang kanyang, ang konteksto niya dyan, because El Nino at iba-ibang bagyo, ni-ravage yung ating mga, sinalanta ang ating mga fields, pare. Kaya yung 2024 output, 19 lang. So, an additional 1 million, record na sa kanya yun. Kaya nga, so this year, walang mga bagyo and everything, tapos 1 million lang idadagdag mo sa Hindi pa kami dumating din bagyo. Tapos, you're shouting to the heavens. Ang galing namin. We will record high production. Actually, ang gusto ko sana sa press release na to, yung strategy, paano ma-achieve yung record high, paano matutulungan talaga yung mga rice-producing regions natin at mga magsasaka. Ikaw naman, pare. It goes without saying. Yeah. Na, mayroon na. There's a strategy. That's why we are saying that we will shout to the high heavens that we are going to have 1 million more metric tons. So, ang i-import po natin, 4 million na lang. Invest na 5 million. 5 million. Ayan. Kung ang increase mo
Secretary, 20%. Ikaw ang pinakamagaling na lalaki sa buong mundo para sa amin. Hindi yung ganyang kaperanggot na increase. Kasi nga, napakababa ng ating production this year, tapos dadagdagan mo lang ng 1 million, and then, kung todo press release. Hindi po tapos medyo bubulahin mo pa yung, ano pa to? Sisip-sip ka pa dahil daw salamat na lamang sa presidente. We will get things going. I promise you. Yan. Meantime, yung po mga magsasaka, ang kanilang sinasabi pa rin, Secretary, rice tariff. Yan ang tingnan mo. Yan po ang solusyon para mag-increase ang local production. Okay. Kasi daw, kung ibalik niya ang rice tariff from 15% to 35%, immediately 15 billion magiging available sa RCEP. At yung 15 billion na yun, magagamit mo po, Secretary, para paakyatin ang local production. Like inputs, ganyan, services and everything. Financing. And why are we not touching on this issue? Yan nga yung sinasabi ko yung specific sana yun. Yung ang kanyang issue, mabuti na lamang ibinalik ng presidente yung 10 billion. Sa RCEP nga, 15 billion na Hindi nyo. No, because hindi from the agriculture sector point of view, we already mentioned that. And we are leaving it to the economic managers to do so. Walang yung mangyayari kung di ka magsasalita. We are not in a position to push for this because he is one of the economic managers kung tutuusin. no, diba? We belong to a different discipline. Ayan. Discipline. Ang mga farmers group po, hindi daw kasing optimistic ni Secretary Dar Jr. Kiko Chulawer Jr. Okay? Hindi daw po sila ganado. In the past daw po, nagkaroon ng talagang major budget increases. Pero ang effect po sa ating rice production very minimal. At nag-negative pa. So hindi ibig sabihin, kung ibinalik ng presidente yung 10 billion, ay success. Yun po ang sinasabi ng Federation of Free Farmers. Ang katapos-tapusan daw po yan, ang result niyan, depende kung paano gamitin ng Department of Agriculture yung 10 billion na yun. Sakit magsalita nito, Federation of Free Farmers. Ganun ba yun? Alam palang ginagawa. Binigyan na ng 10 billion, hiningi mo pa yung usage, naman. Kung gusto mo, kung paano gamitin. Yun daw, RCEP, dapat daw yan 10 billion a year, per year. Ang magiging pera dyan. Pero dun daw sa budget, 10 billion lang yung ibinalik. Samantalang sa batas, 30 billion na yan, 10 billion lang. Tapos very optimistic ka pa. 30 billion dapat yan a year, RCEP. Di ba? Nawala yan dahil nga binaba yung yung taripa So dinagdagan ng 10 billion. Because of that 10 billion, very optimistic na itong secretary natin. Secretary Montemayor, please. You came from Ateneo. You graduated valedictorian. Are you not aware that hope springs eternal? Yan. Kailangan umaasa ka. So yan po, FFF tsaka yung SINAG, nagsasalita, hindi raw sila ganun ka-optimistic. Mas para atang mas nakakaintindi sila sa nangyayari sa situation natin sa bigas. Alam niyo po, sa ganitong situation, nagiging political commodity na yung bigas. It has always been anyway. It has always been. Kaya yung bagsak sa mga ratings, matindi yan. malaking kinalaman doon ng situation sa bigas. Ito pa, big time, malaking increase po sa fuel prices. Yan na mabigat pa. Ha? Yan na mabigat. Sunod-sunod din.